Have you ever been rejected from something that you really wanted? At that moment, it felt so disappointing. I want to share one of my personal experiences about rejection and how it led me to a place I never expected. Yung gustong ibigay sa atin ng Lord, may mas greater pa pala. So way back 2018, nung nag-resign ako as a receptionist sa isang massage spa dito sa Cavite. So what happened is that nag-aral ako sa isang contact center training na alam ko conducted by TESDA, and then after that hindi naman talaga ako pa na kapag-apply agad-agad. So mapapanood niyo yung previous video na video na to. Na-share ko doon na na-hire ako at nag-training na, pero something happened. Nagkasakit ako. Kasi hindi ko natapos yung training. Sobrang devastated ako at that time. Talagang na-broken heart ako ng sobra. I still remember nung sinasabi nung trainer namin na hindi ko naipasa yung training. Kaya parang may pinapapirmahan siya sa akin at that time na for rehire na ako. Kasi nga hindi ko naipasa yung training. So after 3 months, kailangan makakapag-apply ako ulit and mag-undergo ng same process for application. So naalala ko at that time talagang kahit na ayaw kong ipakita sa trainer ko na umiiyak ako, tumutulo talaga yung luha ko. Hindi ko na napigilan kasi andun ako eh. After ko umalis sa receptionist sa spa, ini-aim ko talaga na makapag-work sa call center. Pero nandun na sana ako, kaya lang nagkasakit naman ako. So hindi ko natapos yung training kasi parang napa-absent ako at that time ng 3 to 5 days siguro yun. Eh sobrang higpit noon. Kahit kasi nakapasok na ako, kahit pinilit kong pumasok, yung health ko talagang bumagsak siya. Siguro kasi nanibago siya sa puyat. Tapos parang nag-weak yung immune system ko kasi puyat. But I know really God really has other plans. Hindi kasi natin isip yung kumbaga yung His ways are not our ways. His thoughts are not our thoughts. So for me, it's really God's amazing plan for us na minsan hindi natin maintindihan while hindi pa tayo nakakarating sa sitwasyon na yun. But to make the long story short, hindi ako tumuloy sa training. So jobless na naman ako. And then nag-check ako ng ibang opportunities noon dito sa Cavite. So far, ang pinakamalapit talaga sa tirahan ko sana is yung I-Core. So wala pa akong ibang call center na alam at that time na malapit dito. If alam niyo yung TaskUs Imus, TaskUs Lumina, nadadaan-daanan ko na siya dati, pero I was never planning na mag-apply sa TaskUs kasi si Kevin, yung asawa ko ngayon, before, he tried several times na mag-apply dun. So I was thinking na sobrang taas ng standards nila sa hiring process siguro. So parang na-intimidate ako na kung si Kevin nga yung boyfriend ko, at that time, boyfriend ko pa lang siya at that time, nag-apply tapos hindi na-reject. Ako pa kaya, na wala naman akong experience. So parang akong na-intimidate sa TaskUs at the time. So talagang hindi ako nagpa-apply. Hindi ko sila option. So nagsa-search pa rin ako ng mga pwedeng applyan, pasukan. So since my background is sa spa, meron akong nakita online na aesthetic clinic. Hindi siya known na business pa, hindi pa siya ganun kanon, parang bago pa lang. But nung nakita ko yung job description, yung parang magiging assistant ka magiging assistant ka sa aesthetic clinic. Kumbaga yung workarounds doon, parang secretary, admin assistant, and then parang 2 months, 3 months yata akong jobless at that time kasi nga nag-recover muna ako mula sa sakit ko. So nung talagang kaya ko na, ayun, wala na akong pinalampas na time, talagang pinag-pray ko kay Lord na, Lord, bago ko umalis at that day para mag-apply, hindi ko kasi alam yung lugar eh. So parang pupuntahan ko lang siya. Parang at that time yun around Kawit, and I'm so the clinic is around Kawit, and I'm so desperate na magkaroon na ng work. So at that time, bago ko umalis, talagang nagpipray ako kay Lord na, Lord, guide me today kung saan mo ko dalahin. Kailangan ko pong magkaroon ng trabaho. Meron akong dalang resume at that time, so parang may spare ako. Dala-dala ko lahat ng requirements, and I was really prepared for the interview sa aesthetic clinic. Kahit na hindi ko alam yung lugar, kasi hindi pa ako at that time nakakarating ng Kawit. So parang nagtanong-tanong lang ako. Parang nagtanong-tanong lang ako ng mga pwedeng sakayan papunta doon. And maaga naman akong nakarating. Tapos pagdating doon, sadly, ilang oras na ako nag-aantay, 9, 10, 11, 12 hanggang 12, parang 9, 10, 11, 12 na.
hindi pa rin, pinag-antay lang ako nung parang isang tao nila doon. Pero sabi kasi yung mag-interview sa akin is wala pa na traffic. So parang 4 hours na yata akong nag-aantay. Pero hindi pa rin dumarating yung nag-i-interview sa akin. So parang may feeling yung kailangang mag-interview. So parang may feeling na ako at that time na parang I think wala na to. Kasi 4 hours na ako nag-iintay eh. So parang seryoso pa ba sila? I think hindi nila ako, baka hindi talaga sila ganun ka-eager na mag-hire at that time. Or may iba silang hinahanap. Pero alam mo yun, parang may nagsasabi sa akin na alis na ako at that time sa aesthetic clinic na yon. Kasi nga hindi naman sumipot yung interviewer, and I've been waiting for 4 hours. Ang aga kong umalis at lunch na rin yun, sobrang gutom na ako. Wala pa akong pagkain. And that time sobrang init, hindi ko pa alam yung lugar. Parang nalulose hope na ako, pero at the back of my mind, alam ko talaga na parang I know in my heart na Lord has a plan for me. So, ang nangyari is parang decided na ako na umuwi na lang. Parang decided na ako na pag alis ko doon, uwi na lang ako. Hanapin ko na lang yung mga sakayan ulit pa uwi. But what happened is, sabi ko doon sa driver, kasi nga hindi ko alam kung paano makakabalik ng Robinson Palapala at that time. Hindi ko alam yung sakayan pa uwi. So, nagtanong-tanong lang ulit ako. Yung jeep na nasakyan kong huli, sabi ko sa kanya, Kuya, pwede mo ba ako ibaba sa bus na pwedeng makasakay papuntang Palapala, Robinson? Kasi from there, magji-jeep na ako. Yun yung pinaka alam kong lugar na pwede akong sumakay pa uwi. So, hindi ko rin alam na iikot pala niya yun sa Imos. So, nung tumigil yung jeep, ibinaba niya ako sa may Lumina, sa may likod sa may paradahan, sa may likod. Sabi niya, konting lakad lang, highway na, makakasakay na ako ng bus papuntang Palapala. So, doon sa direction na kung saan niya ako ibinaba, nandun mismo yung pinaka-building ng Task Lumina call center. And at that time, since nabigay ko na yung isang resume ko doon sa unang pinuntahan ko na aesthetic clinic na dapat a-applyan ko sana, meron pa ako natitirang isa sa folder ko. I wasn't really planning anything na mag-apply sa Task kasi nga feeling ko hindi ako matatanggap dito. I mean, at nung time na yun, ng taon na yun, at saka I think ano pa talaga ako, parang sobrang immature pa, and hindi pa ganun kalakas yung confidence ko. But my confidence comes from the Lord. Kumbaga kung ano lang yung nararamdaman kung saan ako i-lead ng Lord, doon ako pupunta. And you know guys, hanggang ngayon parang ang fresh pa rin ng mga ganung moments sa akin, kasi ano siya, parang ramdam ko talaga at that moment yung sobrang intimate ng relationship ko kay Lord. Kasi yun yung time na I really had no one to turn to. And I really felt na talagang He's guiding my steps, and I know everyone can also relate. So what happened is, may isa akong resume at the time. So I'm so intimidated by them na parang feeling ko talagang hindi ako matatanggap. But may nagsasabi sa akin na, why don't you try? Wala namang mawawala eh. So instead na pauwi na dapat ako, since doon ako binaba ng driver sa tapat mismo ng building ng Task. At ayokong umuwi ng, parang sayang naman kung uuwi ako at that time na masahi ako, ang aga kong umalis. Tapos parang wala akong napala. So parang at back of my mind, may nagsasabi sa akin na, why don't you try? So umakyat ako, nag-try ako mag-apply, pumunta ako ng lobby, nagpasa ng resume. So parang walk-in application yung nangyari. And you know what guys, to my surprise, everything went smooth. Maniniwala ba kayo na umuwi ako ng araw na yon na hired na ako? Walang kahasel-hasel. Pagpunta ko doon, dumaan ako ng interview, nakapasa sa initial interview, nag-assessment, and then final interview. And I know na talagang hindi yun coincidence. Talagang binigay yun ni Lord sa akin na opportunity at that time. Kasi, guys, alam naman natin na may typing test sa mga assessment. And nabanggit na rin yun sa akin ng boyfriend ko, si Kevin, at that time. Pero, sa lahat ng mga kasamahan ko doon na nag-assessment,
I'm not sure, pero kasi yung nag-assist sa akin at the time, hindi na niya ako hindi ko alam kung nakalimutan niya, pero hindi ako nakapag-typing test. Diretso na ako ng final interview. After ng initial interview, nag-assessment, nakapasa, and then nakapasa sa assessment, and after that, nag-final interview na. So from there, everything went smooth na. Samantalang meron akong mga ka-work noon na mga kasabayang nag-apply na yung unang, na same lang kami ng time na nag-apply, pero yung iba kailangan pang bumalik for their assessment, for their final interview. Pero ako that time talaga, it went smooth. And I never thought na ma-hired ako at that day kasi I was just planning na na mag-apply sa isang aesthetic clinic na hindi ako sinipot sa interview. And grabe talaga si Lord. You know, pag yung intentions mo, nakikita niya yung heart mo and you've been praying for it, hindi mo talaga mai-imagine kung ano yung kaya niyang ibigay para sa'yo. So, that day, I know, si God lahat yon. Kasi wala naman akong plano at that time na mag-apply sa call center. Kasi nga, feeling ko, hindi ako makakapasa. So, sometimes God leads you somewhere that wasn't really even part of your plan. But I decided to try. I applied. So, the courage that I had at that time, I know it comes from Him. Kasi kung ako lang, alam niyo guys, nung palabas ako ng aesthetic clinic, nung naglalakad ako na papuntang jeep, nangihina ako na para bang ilang buwan na akong walang work. And hindi ako sanay na ilang buwan akong walang work. And at that time, I've been praying na, Lord, what is your plan for me? Ano po bang mangyayari sa akin? I know everyone can relate wherein yung gustong-gusto mo nang magkatrabaho pero parang puro rejections yung nararanasan mo. Guys, don't lose hope. Kilusan nyo lang. And God will do the rest. I-surrender nyo lang sa Kanya lahat ng worries nyo, ng mga pangangailangan nyo, ng needs nyo. And at the right time, pag ready ka na, ibibigay yun ni Lord sa'yo in an unexpected way. Unexpected blessings. So, if there's opportunities that didn't push through, or decisions beyond your control, kapit lang. Because maybe the rejections you're experiencing right now was actually God's way to protect you and to lead you to something better. And maisingit ko lang din guys, matagal na yun nangyari pero pag may mga times na napanghihinaan ako ng loob, nire-reminisce ko yung mga time na maraming beses na ipinakita sa akin ng Lord na siya ang may control ng lahat. And dun sa naging trabaho ko na yun, it really helps us a lot kasi nagtagal ako doon, 3 years din. And dahil dun sa work na yun, talagang naging malaking tulong siya sa amin na support ko yung kapatid ko na makapunta dito sa Cavite from the province at nakapasok na rin doon nakapasok din sa Taas-As yung asawa ko. And nang dahil kay Taas-As, yung nakapag-ipon kami at naikasal kami ng maayos. So, it is really God's blessing. At ang dami kong natutunan kay Taas-As na dala-dala ko pa rin din hanggang ngayon yung experiences ko doon. And it honed me, it helps me on where I'm at today. Alam ko na yung mga nangyayari sa atin, it's not coincidence and ina-allow ng Lord yung mga preparations na yon para sa greater role in the future. So yun lang, I really hope that this video inspires you and motivates you and to encourage you to keep on praying and trust God's timing. See you in my next one. Bye!